Hola from Barcelona. Paano nga ba namin sinaselebrate ang Pasko dito sa Catalonia, Spain? Ano-ano nga ba ang mga typical na handa sa lamesa? May lechon nga ba o paella? For today's video, ipapata ko sa inyo kung paano namin usually sinaselebrate ang araw ng Pasko. At kung bakit hindi kami masyado nagbibigay ng regalo. Umaga pa lang inihila na ng mga anak ko, ang mga kamay ko para sabay-sabay na silipin kung nag-iwan nga ba ng regalo si Santa sa ilalim ng Christmas tree namin. At iyan na nga kung nakikita nyo, sobrang excited din ng mga bata. Bukod sa regalo sa ilalim ng puno, puno din ng stockings nila ng candies at maliliit na regalo. Pati nga ang aso ko si Twister ay meron din. Nahiya naman ako dito sa asawa ko. Moisturizer lang kasi regalo ko sa kanya. Hindi kasi siya sumusunod sa usapan. Napag-usapan kasi namin ng mga bata na lang nireregaluhan namin. Sa dami na nagastos namin ngayong taon ay kailangan namin magtipid para makabawi ulit. Wala naman din kami ibang kailangan. Pero binilhan pa talaga niya ako ng Apple gadget dyan. Babawi na lang tayo next week. Si Julia ay binilhan ko ng maleta. Matagal na niya kasing request ito. Kung nakasabay-bagay sa mga vlogs ko, mahilig kaming gumala tuwing may free time kami nitong asawa ko. Si Julia gusto niya may sarili siyang maleta. Pero mag-share na lang sila dyan ng kapatid niya. Si Jana naman, ang hiniling niya ay mga laruan at gamit ni Santa Claus. Habang nag-aalmusal kami, nag-ready na itong asawa ko para sunduin si Lola Merce. Ang 92 years old nating Lola nakatira sa isang maliit na village na medyo malayo dito sa amin. We're gonna pick up my Lola. After nga mag-almusal na ligo, nagbihis na rin kami. Doon tayo magsa-celebrate ng Pasko sa bahay ng biyenan ko. Etong outfit ko today, wala lang. Eto kasi ang unang nahagilap ko. Matching outfit naman itong mga anak ko, pati yung pamangkin ko. Binili ng hipag ko online. Cute nga naman kay mga bata ay pare-pareho. Andito na nga ang asawa ko at dumaan muna kami sa aming tindahan. Kasamang hipag ko ay kumukuha kami ng ilang pagkain para sa pika-pika namin. Tapas or appetizers. Basta ipapakita ko sa inyo mamaya. Tulong basket ng appetizers ang ihain natin sa lamesa. 5 minutes away lang ang bahay ng biyenan ko sa shop. Sobrang lapit lang din. Kasama din namin today si Lindo, ang aso ni Lola Marce. Syempre dahil Pasko, dapat lahat kami ay present dito. Napakabongga ng setup ng table. May pakendel pa ang biyenan ko. Kitang-kita ko na pinaghandaan niya talaga ito. Ito nga pala ang Christmas bread nila. Magkakadagkit na iba't ibang klase ng tinapay. Merong may mais, merong gawa sa wheat, cereal at yung normal lang. Medyo matigas sa labas at malambot sa loob. Nagpatugtog din agad ng Christmas songs itong si Chef Jama para feel na feel daw niya. Una namin ginawa ay nagbukas muna ang mga bata ng mga regalo dyan. Hindi na rin kasi sila makapaghintay. Medyo tanghali na rin. Nagprint lang ako ng mga ilang Christmas photos namin at iniregalo ko sa bawat miyembro ng pamilya. Yung pamangkin ko lang binilhan ko ng regalo. At eto binan ko na binilhan ko ng sangkalan kasi kailangan niya yan. Simple lang ang mga gifts na binibigay namin tuwing Pasko. Minsan nga wala pa. Kasi dito sa Spain, sa araw ng 3 hari or 3 Kings Day or sa January 6 talaga kami nagbibigay ng mga bonggang gifts dito. More on kainan lang talaga sa araw ng Pasko kasama ang buong pamilya. Mga bata lang talaga nireregaluhan namin today. Habang busy mga bata sa paglalaro, kami naman ni Chef Jama, hipag ko at ako ang naghahanda ng mga pika-pika or appetizers. Ako ang na-assign sa paghihiwa ng Iberic ham. Nakangalay ito. Kailangan ko ng 2 maliliit na plato. Hamon Iberico kung tawagan nila ito dito sa Spain. Ito ay cured ham made from Iberian pigs. Isang breed ng baboy na native dito sa Iberian Peninsula. Ang mga ham na ito hindi inaaraw-araw dito kasi medyo may kamahalan siya. May mas mura naman, pero iba pa rin talaga ang lasa. Kung bibili kayo, ang laging payo ng mga in-laws ko ay piliin nyo may mga black label or tags kasi usually yun ay gawa sa pure Iberian pigs. Mga free range. At usually ay high quality. Sa binti ay may mga nakatali na labels. Merong may kulay pula, may green at puti. Mas low quality naman yun pero okay na din, masarap din. Ang lasa ng meat na ito ay may pagka-intense pero balanse. Maalat naman na miss na miss. Yung mga taba ay parang butter na nagmamelt sa dila at medyo oily siya. Once matikman mo ay parang ayaw mo nang tumigil kasi sobrang sarap talaga niya. Hindi kami gumagawa ng Chef Jama nito, binibili lang namin at ibinebenta. Hirap kasi itong gawin. Pinapatuyo ito gamit ang asin, sinasampay din i-air dry for 1 to 2 years or more bago ito mabenta. Hindi na ito niluluto. Kailangan mo lang slice ito ng sobrang nipis na halos parang transparent na. Kapag hinat mo ito ng medyo makapal, then hindi ka talaga masasatisfy. Hindi na siya bumimelt sa dila at iisipin mo ay ang kunat pa. At ayun na nga mga appetizers natin today. Mahilig sila sa mga kutkuting. Hindi bala kayo masyado umaatake kasi may mga hinihintay pa kami mga bisita. Ayan kung nakikita nyo, meron tayong assorted cheeses from mabango to mabaho, malambot to matigas, kompleto na. Puno din ng dried cold cuts at syempre may chorizo Filipino sticks at bites tayo dito. Na gusto namin ipatikim doon sa mga tito at tita nitong asawa ko. Mahilig din sila sa mga seafood in can like tahong at mga clams. May chicharon din. May mga pinirito din croquettes at prunes na binalot ng bacon. Isa ito sa laging inuubos dyan. Naisipan naman ni Jama na initin ang cured Pinoy longganisa bites natin sa oven. Kung di nyo pa po alam, ito pong isa sa bagong produkto namin. Kaya curious siya kung anong lasa kung lulutuin. At wagi, mas masarap nga kung mainit. Naluluto kasi yung sugar at yung taba. Sayang nga wala kaming kanin dito at suka. Kaya sa patatas na lang namin ipinartner ito. Pwede na rin.
Pagkatapos ng harutan, isa wakas dumating na rin ang mga bisita namin. Dahil Pasko at minsan lang kami magkita-kita, may bitbit silang regalo. Nakatayo lang kami dito sa kusina, nagkukwentuhan at kumakain. Appetizers pa lang yan para sa kanila. Mami ako na ipapakita sa inyo ang main course namin. Patataihin muna natin ang regalo si Kagatiyo. Yung troso ng kahoy na yan na may muka at sombrero ay si Kagatiyo. Itinatago namin siya kapag hindi Pasko. At ilalabas siya sa buwan ng Disyembre na binan ko sa garden niya para doon siya hanapin ng mga anak ko. Nilalagyan namin siya ng pulang sombrero at blanket. At inaalagaan at pinapakain gabi-gabi ng mga anak ko ng balat ng prutas. Hindi dahil sa nasisiraan na kami ng ulo, pero eto isang tradisyon dito sa Catalonia, Spain. Sinasabi mahigit 300 years na in some form. Nakakatuwa na alagang-alaga pa rin nila ang mga tradisyon nila dito. At ayun na nga, after pakainin gabi-gabi si Tio, ready na siya dumumi today. Kakailanganin nyo ng patpat o kahit anong sticks na ihahampas kay Tio habang kinakanta ang traditional song din niya. Pero syempre hindi pwedeng makita ng mga bata kung paano dumumi si Tio. Kaya kanya-kanya kami ng diskarte kung paano namin sila paaalisin dyan para di tayo mabuking. Yung excuse namin, kailangan mo na nila magdasal ng Our Father sa kwarto. At kung di pa rin ready si Tio, practice namin sila ng kanta niya. Yung mga ilan din na iinitin daw muna ang mga sticks na ihahampas nila sa kanilang mga fireplace. Kahit anong excuse pwede. Ang importante hindi makita ng mga bata na ilalagay yung mga regalo sa ilalim ng blanket niya. Papaluin mo lang siya habang kumakanta and tada! Ayan na, may mga regalo na sila. Sa tradisyon na ito, ang dapat lang na dinudumi ni Tio ay ang Christmas sweets nila na tinatawag na turon. Pero overtime nag-upgrade na, nag-evolve na. Pati mga laruan kasya na sa puwet niya. Medyas ang nakuha ko. May logo ko pa ng Chorizo Filipino. Na sobrang cute, itatago ko na lang para meron din akong remembrance. Dahil medyo natunawan na tayo, oras na para kainin ng main course. Ang pagkaing bida sa araw ng Pasko dito sa Catalonia, Spain. Sa Catalonia lang siguro ito. Tinatawag itong caldo de Nadal o Christmas soup. Nakikita nyo na ito sa mga vlogs ko. Buwa ito sa iba't ibang tipo ng karne at gulay na pinakukuluan ng mahigit sa 2 oras. Galit pasta ang ginagamit nila tuwing Pasko. Pasta na parang itsurang shell. Pumapasok kasi doon sa loob nito ang soup at nadadala kapag kinain mo na ang pasta. Gustong-gusto ko naman itong nilalagyan ng emmental cheese. Hiwalay namin kinakain ng karne at ang sabaw. Pero iba-iba pa rin ang paraan ng bawat pamilya. After ng main course, hindi na ako makahinga. Pagdating sa kainan, hindi papatalo ang mga Catalans. Wait, hindi pa tayo tapos, may dessert pa. Kami mismo ang gumagawa ng mga turons na ito. Nakita nyo na siguro sa mga vlogs ko. Sa sobrang benta nga, naubusan kami ng ilang flavor sa tindahan. Buti na lang nakapagtabi ng ilan itong aking biyanan. Hinihiwa lang nila yan ng maliliit kasi sa sobrang tamis niya, baka maumay ka. At saka para matikman mo nga naman daw lahat, kaya unti-unti lang. Yung chocolate na may ratafia nga palang isa sa mga favorite ko. Nauso din ngayon dito tuwing Pasko ang panetone. Kahit galing sa mga Italiano, open naman ang mga Espanyol dito. Naglalabasan din ang mga pulburon ngayong Pasko. At itong isa sa pinakasikat na brand dito at palagi nananalo. Ang mananakop na si Felipe II ang nasa logo. Sobrang mahal niya, umaabot ang 3 euros ang isa. 200 din sa peso. Wala lang, na-share ko lang. Na-enjoy lang namin ang company ng bawat isa. Hindi sila nauubusan ng kwento kaya inabot na kami ng gabi dito. Tumula din itong anak ko na ikinagulat namin itong asawa ko. Mahihain kasi si Julia. Kaya di ko in-expect na tatayo siya dyan sa silya at tutula ng mahaba. Iba talaga nagagawa ng pera. So hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Anong oras ka usually nanonood ng vlog ko? Hanggang sa susunod.